Bagong phone ni Tecno, Tecno Camon 50 Ultra. Tara, try natin to. So kaka-release lang ng mga Tecno Camon 50 series phones and isa na dito ay ang Tecno Camon 50 Ultra. And if sinusubaybayan nyo ang mga Tecno Camon phones, most likely nagtataka kayo kung ano nga ba ang phone na to. Bago kasi siyang model, wala na yung Pro at saka Premier models nila for this year. Dahil ngayon, nakuha natin ang Ultra na model. Ano nga bang meron sa phone na to? Ano yung mo-offer na to? Saan ba siya nagsisit between the Pro at saka Premier models ng Tecno Camon series phones? At kamusta ba siya para sa kanyang price? Lalo na ngayong 2026 kung saan nagtataasan lang talaga ang presyo ng mga phone. Lahat yan pag-uusapan natin dito sa video, pero syempre bagong lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking yung subscribe button dyan sa baba, tapos hit nyo yung bell icon para mapigay sa mga susunod na videos. Tapos kung sakaling nakatulong sa inyo video na to, i-like at i-share nyo na rin. Sa ngayon, eto, gusto ko pag-usapan. Nako, Tecno, panoorin nyo to. Gusto ko mag-usapan yung packaging ng Tecno Camon 50 Ultra. Anong trip nyo? Bakit nyo binalikan yung lumang packaging? Mas gusto ko kasi yung Tecno Camon 40 series na packaging. Mas bago, mas fresh. Pero for some reason, for the Tecno Camon 50 na series nila, bumalik sila sa old packaging design ng Tecno. Hindi ko alam yung reason nyo, pero na-miss ko yung Tecno Camon 40 na design ng box. Okay. So, hindi mo siya deal breaker. Doon tayo sa laman ng box na to. Nandun yung kanyang mga documents, SIM ejector tool, hard case na ayun, medyo kakaiba yung itsura. Meron pa tayong design. Very chic lang yung itsura ng design for this color. And then, yung inyong phone unit mismo, ang kanyang charger at saka charging cable. Wala kayong earphones na makukuha on this phone. Tanggapin nyo na yan, 2026 na. Pero aside doon, wala na namang kakaiba or notable about the packaging. Ngayon, dito na tayo sa design ng Tecno Camon 50 Ultra. And may kita nyo na very similar siya to the Tecno Camon 40 Pro. Kasi nandito yung camera module sa left side ng phone na to. Left side, right side kapag nakaharap. Anyway, dito sa isang side lang ng phone na to. Tapos meron siyang matte finish para sa back side ng phone na to. And then meron kang onting difference in color or parang accent color dito sa gilid kung saan positioned ang iyong cameras. Giving you a similar vibe to its predecessor. And nagustuhan ko lang na although binago nila yung design, parang medyo may pagka-trademark Tecno pa rin yung ginawa nila. If mapapasin nyo din yung shape niya, mas rounder siya compared to the previous Tecno phones, and then mas less aggressive naman yung curve niya dito sa kanyang front side at saka sa kanyang back side. Available siya in 4 different colors. Yung meron ako is itong color na Misty Purple, and available din siya in Moonshadow Black, Luminous Orange at saka Nebula Titanium. Size-wise and weight-wise, very similar siya to the Tecno Camon 40 Pro, and meron pa rin siyang IP68 and IP69 rating, pero this year nagdagdag sila ng IP69K rating. Ibig sabihin na to, kahit mas malakas na pressure from water, hindi yan basta-basta makakapasok sa inyong Tecno Camon 50 Ultra. Mas panatag kayo in using this phone even under the rain. Ngayon, dito sa harapan, gumagamit siya ng Corning Gorilla Glass 7i, and yung isa sa mga biggest update or upgrade na makuha nyo sa likuran, gumagamit na siya ng Corning Gorilla Glass 7i. Meaning lang nito, kasing tibay ng harap yung likuran ng phone na to. Aside pa dyan, may military standard certification na rin ang Tecno Camon 50 Ultra, so may drop resistance na rin siya, and overall giving you a much more durable phone compared sa kanyang predecessor. Sa sides ng phone na to, plastic pa rin yung material na ginagamit niya. Sa right side ang kanyang lock button, ang kanyang volume buttons, tapos dito sa taas, yung kanyang speaker grills, at least nakalabas yan dito, and may logo ng Dolby Atmos giving you an idea doon sa quality ng kanyang speakers. Sa baba naman, another set of speaker grills, ang kanyang charging port, at saka ang kanyang SIM card tray. Dual SIM compatible na ang phone na to, at saka eSIM compatible din siya. Max lang of 2 SIMs na magagamit simultaneously, at sa left side naman ng phone na to, hindi pa rin nawawala ang kanyang one-tap button. Yung one-tap button, if hindi kayo familiar, customizable button siya for functions na pwede nyo magamit para shortcut, pero by default, if i-hold nyo siya, ma-activate nito yung kanyang Ella na voice assistant, o kaya naman kapag kinlik nyo lang siya, meron siyang one-tap flash memo na mamaya ako i-discuss. Ngayon, moving on sa display ng phone na to, meron na kayong mga upgrades na makukuha. Same pa rin naman yung size niya to the Tecno Camon 40 Pro, pero this time, meron siyang much brighter screen at 4500 nits
of brightness, and still remains 144Hz na refresh rate. Isa sa mga pinakamataas na refresh rate na makuha nyo for a phone at this price point. Aside pa dyan, other premium features na makuha nyo sa display, yung kanyang mas mataas na pixel density, kanyang 2160Hz na PWM dimming, and then 100% DCI-P3 na color accuracy, and finally, 2,800Hz of touch sampling rate. So whether for creative use, gaming, or browsing, you're getting a lot of features para talaga mas enjoy nyo magamit ang phone ninyo. For the speakers naman, gumagamit siya ng stereo speakers na may Dolby Atmos na. Quality-wise, masabi kong okay naman siya for a phone at this price. Maganda yung quality niya, pero nothing revolutionary naman for a phone at this price. Another huge upgrade from this phone ay meron siyang 6,500 watt na battery capacity, and upon testing ay nakakuha tayo ng mataas na result. However, parang medyo average na to for a phone ngayong 2026. Isa kasi to sa madalas talaga na ina-upgrade ng mga phone ngayong taon. So ito medyo hindi na ako nagulat sa results na nabigay niya, pero still quite an upgrade for this phone. Gumagamit siya ng 45 watt charging, same with the Tecno Camon 40 Pro, and then inabot kami ng 80 minutes to fully charge this phone. Available din yung ibang charging features katulad ng bypass charging, reverse wired charging, and also smart charging para ma-preserve ang battery life or battery health ng inyong Tecno Camon 50 Ultra. Sa camera, hindi rin siya nagpahuli with a 50 megapixel main camera na Sony sensor na yung ginagamit, same with the Tecno Camon 40 Pro, and then an 8 megapixel ultra wide lens. However, this year, nagdagdag sila ng 50 megapixel na telephoto lens on this model. Meron pa kayong 50 megapixel selfie camera dito sa kanyang harapan. Meaning lang yung camera setup niya sits in between the Tecno Camon 40 Pro at saka Tecno Camon 40 Premier. So tinry namin siya para sa kanyang main camera, and definitely na-expect ko na naman to from a Camon phone. Syempre, camera nga yung focus ng phone nila, and maganda yung kanyang camera performance. Main camera wise, as in kahit makulimlim, maaraw, medyo madilim, hindi kayo magkakaroon ng any issues, and maganda talaga yung outputs niya even comparing to phones na kapresyo niya or even mas mahal pa sa kanya. Ultra wide shots however, given na 8 megapixel lang ito, and medyo na-expect ko na naman ang performance na mabibigay niya. Under good lighting, makakakuha kayo ng magagandang shots. However, kapag medyo nahirapan kayo sa lighting or pag medyo magalaw kayo, may tendency na mag-soften or mag-blur ang inyong mga photos. Di ko na-encounter yung ganyang issue with zooming in kasi kita nyo naman, for sure, with the help of the 50 megapixel telephoto lens, definitely maganda for zooming in on your photos ang Tecno Camon 50 Ultra. A huge improvement compared to the Tecno Camon 40 Pro. Kung kayo ay mahilig manood ng concert, mahilig mag-take ng portrait shots, definitely this is a great phone choice for you. Tinry ko din up to 100 times zoom na sinasabi ng Tecno for this phone, and masabi ko lang na nakakatuwa na capable siya of shooting up to 100 times, although pagdating sa resolution, not the best quality na for this phone, but still a great feat for a phone starting under 20,000 pesos. Para sa akin, usable even up to 10 times zoom, even 30 times zoom, kaya nyong magamit yung mga photos using this phone. Ngayon, kung sakaling low light situations, actually in general, para sa akin, maganda yung low light shots niya. As long as meron kayong magandang lighting, hindi nyo ma-feel yung need na gamitin ng kanyang super night mode, with the exception of the ultra wide lens na ay nga, dahil 8 megapixel lamang ito, may tendency na mag-soften ng kanyang mga photos. For a phone at this price range, medyo hindi pa naman surprising yung ganitong performance. Ngayon, for the selfie photos, maganda yung outputs na nakuha ko on this phone. Meron siyang dalawang level of beautification. Meron yung AI beauty at saka AI makeup. So, depende na lang kung anong trip nyo. Pero para sa akin, regardless, maganda yung outputs na mabibigay. Kahit papatayin nyo itong dalawang to, actually maganda pa rin yung output niya. Para sa atin, mas natural yung timpla niya this time. Parang alam ko na mention ko last year na medyo overkill yung AI beauty or AI makeup na ginawa nila. So, kudos naman to Tecno for parang calibrating na mas maayos yung kanilang AI enhancement sa kanilang mga camera output. Ngayon, if ever naman na magtitake ng videos, capable siya of shooting 4K at 30 FPS, and napansin ko lang mas maganda din yung output niya this year. So, para sa akin, kahit hindi ganun karami yung hardware improvements or hardware upgrades on this phone, para sa akin, parang yung software or yung post-processing na ginagawa niya, mas in-improve talaga ni Tecno to give us better results.
Syempre, yan, may kasama pang mga panibagong AI features para talaga mas masulit nyo ang phone nyo. Aside from AI editing features na medyo may kita na naman natin sa karamihan ng phones, nagdagdag pa sila ng other ways to improve your outputs. Meron silang 3D photo para mas maging lively or para mas maging realistic yung mga photos nyo. Yung live photo nila to turn your photos into videos. And then, available na din ang Aqua mode on this phone na para ma-utilize din yung IP69 6090 rating niya, kaya nyo mag-take ng mga photos underwater, talagang making sure na yung kanilang Camon series phones under any situation, makakapag-take talaga kayo ng photo. Syempre, hindi din nawala yung kanilang flash snap na in-improve nila lalo with Flash Snap 2.0 na para sa akin, although may flash snap zoom sila na feature na kahit mas malayo, moving yung subject may AI enhance ito para gumanda, mas natural lang din talaga tingnan at mas maganda para sa akin yung Flash Snap 2.0 nila using the main camera. Overall, pagdating sa kanyang camera performance, para sa akin, for an affordable camera phone ngayong 2026, make sure talaga ng Tecno na hindi sila mapapahiya sa inyo. Ngayon, lahat yan, syempre, achievable with the MediaTek Dimensity 7400 na chipset. Yung chipset na to ay yung successor ng chipset ng Tecno Camon 40 Pro, pero may malaking 15 to 20% na performance bump. And upon testing, nakakuha ko ng around 975,000 na score sa Antutu. Not the fastest chipset for its price range, pero definitely much stronger than the 40 Pro and then nearer to the performance of the Tecno Camon Premier. Syempre, nag-game din ako on this phone, and given na meron siyang MediaTek Dimensity 7400 chipset, meron naman siyang great performance na nabibigay. Again, not the fastest phone at this price point, pero mataas pa rin naman ang settings na nakuha ko for phones like Mobile Legends at saka Call of Duty. For a game like Genshin Impact nga lang or similar games na medyo mataas talaga yung demand, better if lower settings yung gamitin natin or even the lowest settings possible. Gaming on this phone, wala naman ako na-encounter na thermal issues kahit mga 2 to 3 hours of gaming, pero most likely kapag nagtagal kayo, syempre, iinit pa rin ang phone na to. I recommend na after mga 3 to 4 hours, mag-stop muna tayo para magpahinga ang Tecno Camon 50 Ultra. Syempre, with a stronger chipset, mas available din yung iba't ibang AI features na natuwa ako sa ginawa ni Tecno dito. Accessible if nag-swipe right kayo from the home screen. So from here, yung Tecno AI features niya, makikita nyo na kagad. And grabe lang yung dami ng features na to. As in, di ko naman mention lahat pero yung mga most notable para sa akin, meron silang image to live wallpaper para lang mas dynamic tingnan yung inyong background. Meron pa siyang mga health apps katulad ng healthy eating, symptom checker kung may sakit ka, para siyang may AI doctor. Tapos, meron din siyang health indicator measurement. Meron din silang AI problem solving, of course, yung interpreter, AI theme generator, text to image. Sobrang dami lang ng AI features na available dito. And ngayon ko lang nakita yung ganito karami na AI features in one phone. Kung meron man ganito sa ibang phone, para sa akin, maganda lang yung ginawa ni Tecno dito na talagang naka-organize siya and very easy to access para mas madali nyong ma-maximize. Ngayon, yung last na AI feature na pag-uusapan is yung Mind Hub. And dito ngayon konektado yung sinasabi ko kanina na flash memo niya. So, pag pinipindot nyo ngayon tong one-tap button niya, by default, yung gagawin nito, anything na isi-screenshot nyo using the one-tap button, ngayon pupunta dun sa kanyang Mind Hub, tapos either isa-summarize niya, i-analyze niya, ililink niya kung ano man yung post na yon, giving you much easier access sa kung ano man yung content, article, video, picture na nakita nyo. So definitely a great function for me, lalo na kung kayo makakalimutin katulad ko, kailangan naka-organize kung ano man yung mga important things na nakikita nyo online. Para sa akin, magandang feature to from Tecno na siguro may ganitong feature yung ibang brands pero parang ang andali lang talaga ng access. And this phone runs on HiOS 16 na may mga iba't ibang bagong customization features na available para sa inyo. 5G compatible ang phone na to, naka Wi-Fi 6 na rin siya, giving you much better connectivity. At saka syempre may NFC nga din ang Tecno Camon 50 Ultra. Lahat ng yan ng features na yan available sa 50 Ultra at marami dito dinagdag lang nila ngayong taon.
So anyway, sa lahat ng mga features na sinabi ko dito sa video, na upgrades, changes, compromise na ma-encounter nyo, unang-una masabi ko na mas malapit ang Tecno Camon 50 Ultra sa Tecno Camon 40 Pro. However, meron tayong mga nakukuha qualities na either makukuha lang natin doon sa kanilang premier models o kaya naman completely new upgrades overall. Ngayon, taking this into consideration, nagkakalaga ang Tecno Camon 50 Ultra na 19,999 pesos. Available din siya in other variants para sa mas mataas na 12GB RAM and then 256GB storage, nagkakalaga naman ito na 21,999 pesos. And para naman sa napakataas na 12GB RAM with 512GB storage, nagkakalaga ito na 25,999 pesos. At sa presyo na to, I'm sure yung iba shock sa inyo dahil sa price increase na nakuha natin on the Tecno Camon 50 Ultra. Again nga, sabi ko, it sits in between the Pro model at saka the Premier model, kung saan slightly leaning dun sa Pro, pero nandun naman yung mga notable talaga na hinahanap sa Premier. Most notably ay yung kanyang telephoto lens. Kung malaking bagay para sa inyo ang zoom photos, definitely may enjoy nyo yan on the Ultra. Tapos, aside pa dyan, yung napakaraming upgrades na makukuha nyo. Katulad na lang nung mas mataas na battery capacity niya, yung mas malakas na chipset niya, yung mas pinalakas na durability niya, and then syempre, yung kanyang upgraded screen. Ito lang however, para sa akin, na-overlook ni Tecno yung dami ng AI features na siniksik nila dito sa phone na to. Kanina nga pinapakita ko sa inyo yung dami ng AI features na hindi nyo basta-basta makuha sa isang phone ngayong 2026. So yes, if you compare it to the Pro model, nagtaas nga talaga ng presyo ang phone na to, giving nga na nagtataasan lahat ng presyo ng phones, pero ginustify naman nila with a lot of upgrades, both hardware and software on this phone. Kadalasan kasi ngayon 2026, one or the other lang, either sobrang daming software upgrade o kaya sobrang daming hardware upgrades. With Tecno, ayun, talagang in-all-in-one nila on this phone kung saan dami yung AI features talaga, ang dami yung pang hardware upgrades while still giving you a new design on this model. So ngayon, available na ang Tecno Camon 50 Ultra with 2 years warranty yan at saka 60-day replacement kung sakali magkaroon ng factory issues ang inyong phone. And then, pwede nyo rin siya makuha through BillEase, Skyro, at saka Home Credit para makuha nyo siya up to 12 months installment, hindi basta-basta masakit sa bulsa. Finally, nag-offer sila ng Dito bundle with this phone, giving you an affordable start for connectivity using your Tecno Camon 50 Ultra. Isang phone na may considerable price bump na nakuha ngayon 2026, pero tinapatan naman nila ng sandamakmak na software at saka hardware upgrades. Yan ang masabi ko about the Tecno Camon 50 Ultra 5G. Hopefully, nakatulong sa inyo ang video na to kung dapat bang i-consider nyo ang phone na to ngayon 2026. Mahaba masyado ang video na to. Ang dami kasing kailangan i-mention para sa notable yung mga ginawang changes talaga ni Tecno dito. Hopefully nga, nakatulong sa inyo ang video na to. At kung nakatulong man, syempre, mag-subscribe kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At ayun nga, sana i-like at i-share nyo na rin. Again, ako si Alvin of ATT. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.